Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-usapan po natin tong sinasabi po ni Mike Abe na gusto daw po niyang, yung tanong niya na dapat daw bang kasuhan ang lahat ng DDS regarding dito sa war on drugs ni Pangulong Duterte. So napakalaki po ng binitawan dito ni Mike Abe na tila parang lahat ng sumusuporta kay Pangulong Duterte. Siyempre pag sinabi mong DDS, 'di ba? Malaki masyado ang DDS, maraming meaning ang DDS. So kumbaga dito, hindi lang double meaning yung gustong mangyari rito ni Mike Abe. So parang ang dating dito, hinahamon niya ang lahat ng DDS dahil sa gusto niyang mangyari ay makasuhan daw po ang mga DDS sa mga nangyaring war on drugs. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga statement ni Mike Abe na gusto po niya o dapat daw bang makasuhan ang mga DDS tungkol dito sa war on drugs si Pangulong Duterte. At alamin natin, ano ba yung DDS na gusto niyang iparating sa atin? O sino-sino ba 'tong mga DDS na 'to na gusto niyang makasuhan pa? So ito panoorin natin. Ito na po ang ating pag-usapan ngayon. Kayo ba isang ayon dito o hindi? Pero kung ang gusto nyo ay paghahanap ng hustisya at ating unawain ang mga posibleng biktima o naging biktima sa dekada na o ilang taon na nakakalipas, kayo ba ay pabor na imbestigahan at kasuhan ang lahat ng DDS? Ayan na, yan ang tanong natin. So yan ang tanong niya. Kung pabor daw ba kayong lahat daw ng DDS sampahan daw ng kaso tungkol sa mga nangyaring dekada-dekada na raw yung nangyari. So doon muna tayo sa sinasabi niya na mga itinaob na mga DDS na matagal na. So ang tanong naman dito, paano naman yung mga itinumba ng DDS? Sabihin natin, sino-sino ba muna yung itinutumba ng mga DDS doon sa Davao nung panahon ni Pangulong Duterte? Ito ba ay mga inosenteng tao na sabihin natin walang kinalaman sa illegal na droga, walang kinalaman sa kriminalidad o hindi mga kriminal? Yun ba yung mga itinaob ng mga DDS na sinasabi ni Mike Abe? Kung ang mga itinumba ng mga DDS na yun ay mga inosenteng tao, walang problema. Dapat talagang kasuhan. 100% sumusuporta po ako na dapat kasuhan yung mga ganong klaseng pagpatay kung ang mga inosente ang tinatarget. Pero kung ang mga itinaob ng mga DDS na to ay mga kriminal, mga adik, mga salot ng lipunan, para po sa akin, tama lang po. Kasi kawawa naman po yung mga biniktima niyan at bibiktimahin pa ng mga siraulong kriminal na yan. Paano kung kamag-anak nyo, kakilala ninyo, kaibigan ninyo, yung biniktima nitong mga kriminal na to, dapat ba na sila buhayin pa? Especially kung yung mga pinatay niyan mga batang ni-rape, 'di ba? Minasakir. Dapat ba silang buhayin? 'Di ba? So, ang tanong diyan, ang dapat mo nang i-establish dapat ni Mike Abe, kung sino-sino ba yung mga itinaob ng DDS bago kasuhan yung mga DDS. Although, tama naman na hindi dapat inilalagay yung batas sa sariling mga kamay or dapat gumagawa ng isang grupo na parang ipapalit sa kapulisan para makuha yung hustisya. Pero kasi ang pinakaano kasi diyan, ano ba yung gustong mangyari ng mga biktima ng mga inosente na biniktima ng mga siraulong kriminal na yan. 'Di ba? Dito kasi parang ang pandating dito, binibigyan nila Mike Abe
ng kumbaga ng importansya yung karapatan ng mga kriminal kaysa dun sa karapatan ng mga inosenteng sumusunod na biniktima lang na itong mga kriminal. Mr. Mike Abe, sino po ba rito ang binibigyan nyo ng importansya ang karapatan? Yung mga kriminal o yung mga inosenteng tao? Ito po itanong ko lang po sa inyo din. Pero siyempre, hinihiling ko rin sa inyo, paki-like lang po, please like ng video ito. Paki-share po ninyo sa ating mga kababayan sa buong mundo para makarating. Kayo ba ay pabor na kasuhan o imbestigahan at kasuhan, papanagot? Kayo daw ba ay pabor? Kayo ba ay pabor? Puro pabor na lang doon sa mga kriminal. Kung kayo ba ay pabor doon sa mga kriminal na kinugi ng DDS na sila makakuha ng hustisya dahil sa pagtsugi sa kanila ng DDS. Pabor daw ba kayo? Sabi ni Mike Abe. So, pakiliwanag din po, Sir Mike Abe, kung sino ba talaga yung binibigyan nyo muna ng importansya yung kanilang mga karapatan. Yung mga inosente ba o yung mga kriminal? Yun lang din naman po ang tanong natin. Ang lahat ng DDS. Kaya ko nilalahat kasi po itong issue ng DDS ay nanggaling mismo sa pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating mayor, dating Pangulo ng ating bansa. On record. Hindi pwede. So dito nilalahat niya yung DDS as yun yung grupo na tsumutsugi. So lahat ng DDS dito sakop, kahit na yung mga OFW na sumusuporta kay Pangulong Duterte na sinasabi nila. Siyempre, pag sumusuporta kay Pangulong Duterte, DDS ka. 'Di ba? So, ibig sabihin dito, mga OFW na sumusuporta, kayo mga OFW na sumusuporta kay Pangulong Duterte na DDS, ang gusto ni Mike Abe, masampahan kayo ng kaso. Kasuhan din kayo. Yan po yung gustong mangyari ni Sir Mike Abe. Kasi DDS, kumbaga, nilalahat niya yung DDS. Hindi niya muna rito, kumbaga, hindi niya ina-identified sino ba yung DDS na to. Siyempre, pag DDS, napakaraming meaning yan. Hindi lang yan yung Duterte diehard supporter, hindi lang yan yung Davao Death Squad. Kumbaga, as a whole yung tawag niya. So, lahat ng pwedeng ang tawag DDS, yun yung gustong masampahan ni kumbaga rito gusto ni Sir Mike Abe na masampahan din ng reklamo. Burahin sa public hearing ng subcommittee ng Blue Ribbon sa Senado. Ang DDS po na aking tinutukoy ay ang Davao Death Squad or Duterte Death Squad. Kayo na po ang bahala kung ano. So dito biglang nilinaw niya na yung mga DDS na yan, yung pala yung Davao Death Squad or yung Duterte Death Squad. Pero dun sa opening ng kanyang video, nilalahat niya yung DDS. So pati yung mga sumusuporta kay Pangulong Duterte na hindi naman death squad, gusto niya rin masampahan ng kaso. So medyo Sir Mike Abe, sa umpisa pa lang, sana medyo liwanagin nyo na. Kasi kawawa naman yung mga OFW nating kababayan na sumusuporta kay Pangulong Duterte, nasasaktan dahil pati sila gusto mong masampahan ng kaso. Parang hindi naman tama yata yun. Yun lang naman ang aking pagkakaintindi sa gusto nyo mangyari. Ibig sabihin ng DDS na yan. At dahil dyan, ako po ay mayroong personal na opinion at pahayag dito. Dapat silang papanagutin ang lahat ng DDS. Kung sino man at ilan man ang kanilang naging biktima mula nung mayor pa ito si Duterte hanggang sa naging Pangulo na naging Davao Model o yung Davao Model na tinatawag laban sa kanilang kampanya sa illegal na mga So, ano ba yung naging sabihin natin, let's say sabihin natin totoo yung Davao Death Squad. Huwag na natin sabihin DDS kasi masyadong masyadong general eh. Generalize kasi nito ni Mike Abe ay yung DDS. Lahat ng DDS may konektado dun sa Death Squad. Gawin na natin specific.
let's say sabihin natin totoong meron death squad. Establish muna natin sino ba yung mga itinumba nitong mga death squad na to. Ito ba ay mga inosente? Sir Mike Abe. Ngayon, let's say sabihin natin criminal talaga yung itinumba ng death squad. Paano naman yung mga biniktima nitong mga kriminal na to, nitong mga addict na to? So dapat ba magsampa rin ng kaso yung mga biktima nitong mga kriminal na to na sumusuporta dun sa mga kriminal, dapat din masampahan ng kaso? Sir Mike, dapat ba ganun din? Kasi kung yung gusto nyo mangyari na yung mga biktima ng DDS na sinasabi mo, ng Davao Death Squad o Duterte Death Squad, masampahan ng kaso, dapat sampahan din ng kaso yung mga sumusuporta dito sa mga kriminal na to. Kasi ang biniktima nila rito ay mga inosente. Hindi ho ba kayo naaawa dun sa mga biniktima nilang inosente, especially dun sa mga batang nire-rape, pinapatay? Hindi ho ba kayo naaawa doon? At parang ang lining nyo po rito sa mga kriminal. Paano nyo napatunayan na yung mga itinumba ng Davao Death Squad, kung meron man, mga inosente? Ano yung magiging patunay nyo na sila mga talagang itinumba lang ng mga death squad nang wala lang, nagpagtripan lang? Hindi kagaya ng mga biniktima nitong mga kriminal na to, na mga inosenteng bata na ginagahasa. Diba? Sino ang mas kawawa sa dalawa? Yung mga kriminal o yung mga inosenteng biniktima nitong mga kriminal? Sino ba ang dapat pagbigyan dapat ng tulong? Yung mga kriminal o yung mga inosenteng tao? Iyon lang naman po yung tanong ko sa iyo, Sir Mike Abe. Gawain ang ginawa nila DDS at ginawa nilang modelo ito pagpasok ng dating Pangulo ng 2016 hanggang sa 2022. So dahil dyan, kayo po'y aking tinatanong. Ako ang aking paniniwala, no one is above the law kahit matagal na. Dapat mabigyan ng hustisya ang mga nawalang buhay. Doon, I totally agree naman dito kay Mike Abe na dapat naman talaga na kumbaga, no one is above the law. Na dapat naman talaga lahat makakuha ng tamang hustisya. Pero kung bibigyan nyo lang ng hustisya rito, yung mga kriminal, timbangin natin, sino ba yung dapat makakuha ng tamang hustisya? Yung mga kriminal ba o yung mga inosenteng biniktima ng mga kriminal, ng mga addict, ng mga drug lord? Sir Mike Abe, sino sa tingin ninyo yung mas may tamang yung tamang makakuha ng hustisya? Yung mga kriminal ba o yung mga inosente? Sir Mike Abe, sino po yung sa tingin ninyo? Walang kalaban-laban dahil sa operasyon ng DDS. Wala raw kalaban-laban na pinatay daw ng mga DDS. Paano naman po yung mga biktimang wala ring kalaban-labang mga bata na biniktima nitong mga kriminal na to, ng mga addict na to, ng mga drug lord na to? Paano naman po sila? 'Di ba? Mas kailangan ba ng hustisya yung mga kriminal na hindi sumusunod sa batas o yung mga inosenteng biniktima nitong mga kriminal? Sino ang tamang sino ba sa dalawa yung dapat makakuha ng tamang hustisya na walang kalaban-laban na pinatay? Sir Mike Abe. Kahit anong denial, kahit anong sabihin ng kampo ni Duterte, hindi na mabubura sa record ng Senado at hindi na rin mabubura sa record ng International Criminal Court kasi naipadala na doon ang transcript ng public hearing ng Kongreso at Senado tungkol dito sa galawang DDS. Napakabigat po nito matapos aminin mismo ni Digong Duterte na meron siyang DDS. Ang sabi niya, mga pulis ang involved dyan, kahalo ang mga... Tingnan nyo? Nilalahat na naman niya yung DDS, tapos sinasabi niya rito, ang mga death squad daw na yun, mga pulis. Binanggit din naman ni Pangulong Duterte, yung kanyang death squad doon, yung mga yung mga gangster din. Sinabi nga niya, hindi naman daw yung mga pulis. Yung mga mayayam. Alam nyo, medyo talagang itong si Sir Mike Abe,
ano to doble kara rin. Nung panahon, parang politiko rin to eh. Nung panahon ng war on drugs, nung si Pangulong Duterte yung nakaupo bilang presidente, ang alam ko, isa to sa mga pumupuri doon sa war on drugs si Pangulong Duterte. So, nung natapos na yung termino ni Pangulong Duterte at si Marcos na yung umupo, biglang nung una, nung medyo nangangampanya pa lang, binibire-bira nito si Marcos. Pero nung naupo na, medyo biglang nag-iba yung ihip ng hangin. Si Duterte na uli yung binibira niya. So medyo may pagkapolitiko rin yung ugali nito ni Mike Abe. Sa aking obserbasyon ko lang naman, yung mga galawan niya ay galawang politiko. Mga sibilyan. So, mabigat po yan. Davao Death Squad or Duterte Death Squad. Yan po yung original na DDS na dapat ay papanagutin. Kaya ngayon sa panahong ito, pag ikaw ay na-identify na DDS, masama na ang imahe mo. Pag ikaw ay kilala, dito talaga ine-emphasize niya kapag DDS ka, masama na yung tingin sa'yo. So sa mga kababayan natin mga OFW na sumusuporta at sinasabing DDS kayo, masama po yung tingin sa inyo dahil DDS daw po kayo ayon po kay Sir Mike Abe. ng DDS, masama ang dating mo. Pag ikaw ay taga-suporta ng mga Duterte at sinabi mong DDS ka, masama ang dating niya. Kaya ako na... So yung mga vlogger po na aminadong DDS tulad nila Badong Aratelis, Sir Badong, masama daw ang tingin sa inyo, sabi ni Sir Mike Abe dahil DDS daw kayo. Naniniwala, personal kong opinion, marami ng DDS ang hihiwalay. Marami ng DDS ang hindi na sila magpapatawag na DDS. Kasi ang original na DDS, Davao Death Squad, Duterte. So dito, parang pinipilit niyang sirain yung DDS, yung Duterte diehard supporter. So yung mga supporter ni Pangulong Duterte, gustong i-divide ni Mike Abe. So ginagamit niya ngayon yung term ng DDS, pinasasama niya yung meaning ng DDS para bawasan yung mga sumusuporta. Akala ko ba na lumalakas yung suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Dito ba't parang natetreten kayo sa mga supporter ni Pangulong Duterte at parang pinipilit niyo yata ritong sirain yung kredibilidad ng mga DDS, yung mga proud supporter DDS. So, parang ang labas dito, sinasabi niya na kapag DDS ka, masama magiging tingin sa'yo. Parang idinidikit niya yung DDS dun sa Davao Death Squad o dun sa Duterte Death Squad. So, mga OFW, yung mga kababayan natin, kababayan ko, mukhang itong si Sir Mike Abe, pinasasama po yung tingin sa mga DDS. So, kung DDS po kayo, masama raw po yung imahe ninyo ayon dito kay Mike Abe. That Death Squad, mabigat po yan. Kung ikaw ay mayroong natitira pang katinuan, meron ka pang natitirang makadiyos, makatao, makakapwa, hindi mo na aaminin ngayon na ikaw ay DDS. Dapat. Kung ikaw daw nasa katinuan, dapat di ka raw umamin na DDS. So, ibig sabihin, matino ka lang pala kung ikaw sasapi kay Bongbong Marcos. Hindi ba dapat mas mas lalabas na wala ka sa katinuan kung ikaw susuporta sa presidenteng sinasabi bangag daw? Sino ang mas wala sa katinuan, si Pangulong Duterte o yung gumagamit? Kayo ang mag-isip, kayo ang sumagot. Kundinahin ang DDS. Dapat itakwil ang DDS. Kaya nga dapat kasuhan, imbestigahan, kasuhan, bigyan ng katarungan ang biktima ng DDS. Okay? So, yun. Gusto daw niya na itakwil daw ang lahat ng DDS, makasuhan ang mga DDS. Pero paano naman po yung mga biniktima po ng mga kriminal na iginanti ng DDS? Ginanti lang po ng mga DDS dahil sila po lumapastangan sa mga biktimang
inosente. Kaya marami po ang may, especially sa probinsya, nangyayari naman talaga yan eh. Diba sa Mindanao nga may rido. Talaga nagbabawian kapag may naargabyado. So dito, ang nangyayari rito, iginanti lang naman ng mga sinasabi. Kung totoo man meron, parang ang dating dito, iginanti lang ng mga DDS yung mga inosenteng biktima nitong mga kriminal. So sa mga kababayan ko, mga kababayan nating OFW, kapag kayo pala ay DDS, masama na po ang imahe ninyo ayon kay Sir Mike Abe. So nasa sa inyo po yan kung kayo po ay titiwalag sa pagiging Duterte diet supporter, kung kayo po ay titiwalag sa pagsuporta kay Pangulong Duterte, eh nasa sa inyo na po yan. Pero ayon dito kay Mike Abe, masama po imahe ninyo dahil itong mga DDS daw, biniktima po yung mga kriminal. Parang baliktad, no? Yung mga kriminal pa naging biktima compare do sa mga biniktima ng kriminal na mga inosente. Di ba? So, nasa inyo na po yan kung tatanggapin nyo po yung mga sinasabi ni Sir Mike Abe na kung kayo ay DDS, masama po ang inyong imahe. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.